Bukas, agad. Agad-agad bukas. Hi! Thank you, Linden Sweets! Thank you! Bye-bye! Kia ora! Have life and be healthy. So, hello! So, na-miss nyo ako kasi A few moments later. Kia ora mga kabluming nanay, have life and be healthy. So medyo matagal akong hindi nakapag-vlog simula nung dumating ang aking asawa noong, kailan ba dumating ang aking asawa? November 11. Okay, dumating siya noong November 11. So anong petsa na? November 23. Hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw dahil sobrang busy nung dumating siya. Simula nung dumating siya ay sunod-sunod yung mga naganap sa mga istorya ng buhay ko. Nag-resign ako, inayos ko yung mga papeles na dapat kong ayusin. At ito, katatapos ko lang matrangkaso. Actually, hindi ko alam kung katatapos. Pero naligo na ako eh. Nagkaroon ako kami ng flu. Hindi ko alam kung sino ang, saan namin nakuha yung flu. Pero kami dalang mag-asawa ay nagkatrangkaso at fortunately naman, ang mga anak ko ay hindi natrangkaso. Pero si Tisayus ay may ubo. So, anong update ngayon? Oh, yan, may ubo siya. So, you know, artista yan. Okay, so, anong update ko po ngayong araw? So, sabi ko, mag-update na lang ako, mag-vlog na lang ako. About, okay, ako na muna anak, kasi importante itong sasabihin ko. About kung ano yung mga benefits ko na makukuha sa GSIS doon sa almost 11 years na serbisyo ko sa GSIS. So, unang-una, ako po ay nakapag-serbisyo sa ating namahal na bayan, sa ating minang Pilipinas ng 10 years and 10 months. Actually, mag-11 years sana ako, January 2024. So, nag-resign ako ng November. So, technically, 10 years and 10 months po ako sa DepEd. Hindi na ako umabot ng 11. So, ano yung mga benefits na makukuha ko bilang resign na teacher sa GSIS? So, unang-una, unfortunately, ay hindi po ako magpe-pension at the age of 60 or 65 years old kasi hindi po ako umabot doon sa quota ng GSIS na at least 15 years in service. So, ek na tayo doon. So, hindi tayo magpe-pension kasi 10 years and 10 months lang po tayo sa DepEd. Ano po yung mga benefits na makukuha ko? I'm vlogging. Serious. I'm vlogging. Wait for me to finish. Okay, so, unang-una, nalungkot ako syempre kasi parang walang patutunguhan yung mga nagawa ko, or ano ba yun, wala, hindi ako magpe-pension, yun yung pangarap ko kasi, yung magkaroon ako ng pension, para pag nagkaedad na po ako, ay, parang hindi na rin naman ako, aasa, kami ng mister ko, hindi na kami aasa sa mga anak namin, kung may pambili ng maintenance, or pambili ng pagkain, or ng mga gusto na skincare anak, mga gusto naming gawin ng asawa ko kapag matanda na kami. So, sandali lang po kasi parang, so, na-interrupt yung pagbablog. So, yun po. Hindi naman to na, nakapantulog po ako, sabi niya, pag nagbablog, sabi ng asawa ko, pag nagbablog ganyan ang sol. Actually, nakapantulog po ako. So, yung asawa ko talaga ay napaka-conservative. So, nakapantulog lang po ako. So, ayun po, yun po yung pangarap namin na, tuloy, naguluhan ako sa asawa ko. Napaka-conservative, nakapantulog lang eh. Okay, going back, so yun nga po yung pangarap namin mag-asawa na, syempre, hindi na kami aasa sa mga anak namin pagtanda namin. So, nalungkot ako dahil hindi kami magpe-pension. Although na, prior to that, meron naman kaming SSS at kahit na nasa government ako ay tinutuloy ko po ang paghuhulog sa SSS. Ang gulong, hirap mag-vlog kapag may magugulong mga Junakis. Ano ba yan?
So, meron naman akong SSS. Kami ng asawa ko may SSS. At the same time, nagtatrabaho ako sa government na may GSIS. So, akala ko dalawa yung mapipension ko pagdating ng araw. So, yun na nga. Hindi nga tayo umabot sa quota ng GSIS kasi nga, nag-resign na tayo. So, ito na po yung ma-benefits na makukuha ko. Cover your mouth menu ka. Okay? Ito na po yung benefits na makukuha ko. Actually, dapat meron akong 36,000 cash na makukuha sa GSIS. But, ito na yung but, hindi ko siya makukuha kasi meron akong outstanding loan. So, yung 36,000 na cash na dapat ay makukuha ko ay i-offset or ano ba tawag doon? I-offset ba tawag doon? Okay? I-offset or kukunin doon sa loan ko na natira na about 40,000 something yung loan ko. So, 40,000 na loan, outstanding loan, minus 36,000 na dapat na mabibigay sa akin in cash. So, meron utang pa ako na 4,000. So, ayun na nga po. Pero, meron naman po akong parang savings or kabuuan na 309,000 pesos sa GSIS. Pero, ang masaklap po ay yung pinakamasaklap ay makukuha ko pa lang yung 309,000 ko at the age of 60. So, dahil 40 years old ako ngayon, makukuha ko pa yung 309,000 ko sa GSIS after 20 years. So, ito na naman yung masaklap na balita. Hindi siya magkakaroon ng interest. Do not shake the tripod, anak. Ang hirap mag-vlog, pasensya na po kayo. Ganyan po talaga pag nanay. Maraming gustong maraming gustong sumali sa vlog. So, ayun na nga po. Ang problema na naman, or ang masaklap na naman doon, na katotohanan, ay yung 309,000 na yun, ay magiging stagnant na yun. Hindi yun magkakaroon ng interest or anything, or lalaki. Basta ganun na yung halaga niya, na makukuha ko at the age of 60 years old. Ang masaklap doon, dahil sa mga inflation, yung magkano na yung 309,000 at the age of 60. So, yun ang problema. So, tinanong ko, magkaka-interest ba yan? Kasi matutulog pa yung pera namin ng ilang taon sa inyo, ng 20 years. Sabi, hindi na po. Ganito na po talaga yung makukuha yung pera pag 60 years old na kayo at kailangan nyo pang bayaran yung remaining outstanding balance nyo na 4,000 plus para hindi lumobo yung interest at mabawasan yung 309,000 ninyo pagdating nyo ng 60 years old. So, sabi ko, napakatalino talaga ng GSIS. Sorry po pero pakatalino, very smart, in the sense na parang lugi ata yung mga members. Okay? Sino po ba ang nagpanukala ng mga sistemang ito na parang lugi naman yung members? Kasi kung titingnan nyo po, gagamitin yung 309,000 ko in 20 years. Pwede nilang ipautang, magkaka-interest yun sa bangko. Kung ihuhulog ko pa ngayon sa MP2 ng pag-ibig, ay tutubo pa yun, di po ba? So, tutubo sa kanila ng ilang taon, yung pera ko, yung pera ng mga nag-resign, na hindi nakaabot sa 15 years. Tapos, stagnant na po. Stagnant na po yung pera namin. Hindi na po siya magkakaroon ng interest. So, parang napaka-unfair. Yun yung parang yung parang wala naman akong magawa. Wala naman po akong magawa. Kasi yun ang sistema. Pero, sana dumating naman yung time na may mag-review naman ng sistemang ito. Na sana naman, dahil magagamitin nila yung pera ng mga nag-resign na hindi umabot sa 15 years, sana naman magkaroon naman ng interest. Kasi napaka-unfair po. Napaka-unfair po yun sa akin, sa amin. Kasi hindi na magkaka-interest yung pera na pinaghirapan po namin, pinagtrabahuan po namin. So, yun po yung updates. Wala po akong makukuha na ano pa man kasi ako ay resign. Yun lang po yung inaasahan ko. Sana na makuha ko pero ko pa makukuha dahil kailangan ko pang mag 60 years old para ko makuha yung pera ko sa GSIS. Ganun kasaklap po. So, ngayon po ay, ano po tayo, date check po tayo. Ngayon po ay November 24.
At bukas po ay birthday ng aking nasirang kapatid na si Sonia, November 25. At almost 2 weeks na lang po. At kami po ay aalis na. Kami po ay pupunta sa panibagong lugar, panibagong buhay. So, abangan niyo po sana ang aking mga susunod pang mga vlog. Medyo hindi ako nakapag-vlog ng mga nakarang araw kasi mapapansin niyo rin po sa boses ko at hindi pa rin ako masyadong okay. So, yun po sana mga kabuliming nanay, abangan niyo po ang mga susunod ko pong mga vlog at sana po ay nakahatid po ako sa inyo ng information, lalong-lalo pa yung mga nagbabalak po na mag-resign sa DepEd or kahit po saang pong sangay po ng gobyerno na under po sila ng security system ng GSIS na ganun po talaga yung sistema nila at wala po tayong magagawa. So, yun, nangihinayang po ako. So, hanggang sa muli mga kabluming nanay, ito po ang aking iiwan po lagi sa inyo na kahit po gaano po tayo kabisi sa ating mga buhay-buhay, manitili po tayong blooming. Let us maintain our freshness mga kabluming nanay. Hanggang sa muli, sana po ay pagkatutukan niyo po ang aking mga istorya at pangako po ay dadalhin ko po kayo sa bansang New Zealand. Hanggang sa muli. Bye! Say bye, Tamiris! Bye! Say bye-bye! Bye-bye! Mabuhay po tayong lahat!